Ito pala dapat ang pinaka-solid para sa ating Sniper 155. Kakarating lang ng parcel na ito sa araw na ito mga kaibigan, kaya bubuksan na kaagad natin kung ano ang laman. Alam kong napakarami sa inyo ang nag-recommend nung isang brand, pero gusto ko kasi yung mga underdog, kaya dito ako bumili. Kasi minsan itong mga underdog na brand, sila yung tipong nagtataglay minsan ng kalidad na produkto kahit hindi sila kasikatan. Kagaya nitong nabili ko, tingnan nyo lang naman, napakasulido, napakapulido ng gawa. At hindi lang yan, meron din silang lifetime warranty. Pure talaga na bakal ito na parang pinasadya, unlike doon sa previous ko. At tingnan nyo lang naman yung mga welding mga kaibigan, napakapulido, hindi gawang elementary. Solid monorack nga pala ang pangalan ng bracket na ito, at ang nagtitinda nito, well, ipopromote ko na sa video ito kasi na-amaze talaga ako sa quality. Moto Needs, yung nakikita nyo sa screen, yan ang kanilang page. Pwede nyo din i-like at i-follow para masuportahan natin ang mga underdog na brand na kagaya nito. Pasensya na kayo ha, medyo na-amaze lang talaga ako sa pintura pa lang, sa welding, pati ito mga dinikit na stickers na mga naka-emboss. Kahit hindi ito kasikatan ditong brand, talagang napakasulido, napakapulido mga kaibigan. Na-amaze talaga ako. At meron pa mga hawakan, no? Tingnan nyo. At dahil nga bawing-bawi ang kalidad nito doon sa previous natin na bracket, abay, ano pa ba kakabit na kaagad natin ito dito sa ating motorsiklo. At kita nyo naman dito mga kaibigan, talagang swak na swak siya. Kumbaga sukat na sukat at planado ang pagkagawa. Yung tipong parang stock lang din yung fit niya dito sa mga pinaglalagyan ng screw. At hindi lang yan, na ibabalik pa natin ng walang problema yung rubber cover dito. At sa pagkakabit naman itong actual na bracket natin mga kaibigan, wala tayong nakitang problema. Bakit kamo? Kasi sabi ni seller, kasyang-kasya, dinisenyo talaga itong top box bracket nila para umakma sa mga sikat na brand dito kagaya ng SEC, GV, HNG, at marami pang iba. At base nga din pala sa description nitong produkto doon sa Shopee page nila, no? Ang sabi nila, 50 kilograms daw ang capacity ng load na kaya nitong ikarga. At ayan, tapos na tayong ilagay ang adapter ng ating actual talaga na bracket. I-check lang muna natin bago natin higpitan ng tuluyan itong mga screws. Check muna natin yung alignment, kung umalign ba siya doon sa ating tail light. Kasi napaka-imba naman tingnan kapag hindi siya umalign sa kanyang tapaludo. At heto na mga kaibigan, moment of truth. Kung kakasya nga ba, ilalagay na natin ang ating top box bracket. At ayan, akmang-akma. Ang kailangan lang natin gawin to top this off is i-lock natin ang portion na ito ng bracket, of course. Para hindi na siya gumalaw-galaw, ano? At hindi na rin siya matagtag. Ayan, natapos na natin ang pag-install at tingnan nyo lang naman yung alignment mga kaibigan. Kaya dapat chinecheck talaga natin, no, bago natin higpitan yung mga screws kung tama na ba yung alignment natin para pulido din yung paggawa natin or pag-install natin. Okay, so testingin na natin tong ating bagong monorack solid, no. Yan na natin yung manibela natin. Uy, magalaw na ulit. Pero normal po yan sa mga naka-top box, no. Magalaw talaga yung manibela ng mga naka-top box. Wala akong nafe-feel na vibration, wala akong nafe-feel na kahit ano na mga tumutunog sa likod, no. Nanibago ako. Tahimik yung top box guys, walang vibration, walang alog, hindi siya nakaalog, stable na stable. Teka, baka sa helmet ko to, open ko nga yung helmet, lapit natin. Wala talaga ako naririnig. So goods na goods siya, goods na goods. Ilalagay ko nga pala sa comment section yung link kung saan sa Shopee nabili ko itong top box bracket na ito, pati na din yung kanilang Facebook page.